Bakit sasamba ka sa Iglesia ni Cristo? Born again ka, ha? Saka Katoliko ako. Bakit ka sumamba sa iglesia, nasa born again po? Pastor, pwede po bang basahin nyo sa 1:8:40 yung kalagayan ng Panginoong Jesucristo? Kaya mo yan, Pastor. Lahat ng itatanong ni Brother Johnny, masasagot mo naman ng sigurado yan dahil matagal mo nag-aral ng pagka-pastor Iyak po si Pastor Umiyak po yung pastor. Sino po paniniwala natin, si Pastor kako o ang Panginoong Jesucristo mismo na nagsasalita din sa Biblia ka? Nung panahon po na yon, nadistino nga po ako sa Gumaca, Quezon bilang head guard po nila. Sumasahod po ako noon ng 18,000 monthly. Nung panahon po na yon, ang National Power Corporation po ang pinakamalaki po magpasahod po Kahit saan lugar po ako mapunta po noon, may mga Iglesia ni Cristo pong nag-iimbita na dumalo po ng mga pamamahayag, pagsamba po sa kanila. Hindi pa ako sumasama. Sabi ko, kayo na lang. May kanya-kanya naman tayong relihiyon, saka kanya-kanya tayong pananampalataya. Ang naririnig ko po noon sa Iglesia ni Cristo, aniban daw po ng mga kulto po Yung pong pagkasabi po ng iba, kaya pag inaanyayaan po nila ako, sinasabi ko po, ayaw ko po dyan, dahil kulto pala yung Iglesia ni Cristo. Nabinyagan po ako sa Iglesia Independiente po. Ay noon po sumasama po kami sa mga lumilibot po, hawak-hawak po na isanto. Pag-aaraw po ng yung tinatawag po nilang Biyernes Santo po. Sumasama po kami roon noon. Sa born again po. Binibigyan po kami ng pagkakataon po na magbasa ng Biblia. Yun po yung unang pagkakataon po na nakahawak po ako ng Biblia. Nabasa po namin na yung mga Diyos-Diyosan nga po hindi dapat sambahin. Lumipat na po kami sa born again. 13 years old po ako na na bautismuhan po sa born again po Ang naisip po namin noon, yun na po yung totoo. Makapaghatid po sa amin sa kaligtasan. Naging active members po kami sa born again po noon. Dumadalo po kami sa mga isinasagawa po nilang mga convention, iba-ibang barangay. May mga dalang polyeto rin po kami na pinamamahagi. Noong panahon po na yun, parang satisfied na po ako sa born again po Kasi pag kung saan po ako pupunta, hinahanap ko po yung born again talaga. Hindi ko naman po alam na yung dalawa po palang kapalitan ko mga diakono po na Iglesia ni Cristo. Nung nag-duty na po ako, ang libangan lang po kasi doon paggabi po, manood lang ng TV. Subaybay, umaasa kami na Ang ginawa po nung kapalitan kong diakono, si Lito Onya, yung channel sa TV station po ng Iglesia ni Cristo. Gumawa pa ako ng paraan, hinanap po yung remote control pero hindi ko po mahanap. Tapos pinindot ko rin po yung channel, hindi po talaga mailipat. Nagalit po ako, sabi ko, pakialamero ko ako tong kasama ko na ito ako Wala na akong ibang libangan nilak pa ako yung channel sa TV station po ng Iglesia ni Cristo. paman ay pinagpaunan na po ng Diyos na walang ibang Diyos na una sa akin. Talatang binasa po ninyo nang dumating na ang panahon. Kaya sabi ko, pag bukas ka ako, pag nagpalitan tayo ako, makakarinig ka ako sa akin. Maliwanag po ang sinasabi ng Biblia na ang Diyos ay hindi tao. Hindi ko muna po pinanood kaagad Kaya lang nagkaroon lang po ako ng interest nung yung paksa po ng leksyon, yung kalagayan po ng Panginoong Jesucristo. Napakahalaga po ng topic po na yun dahil lang pagkakilala ko po kasi sa Panginoong Jesucristo, Diyos po. Nung pagdating po ng palitan namin, imbis na magalit po ako sa kanya, medyo nakangiti ko pong sinalubong at sabi ko, magaling ka talaga ako, brother ka ako. Ang ginawa ko po noon, sumama po ako sa pamamahayag po Sa ikalawang araw po ng panunod ko po sa programang Ang Tamang Daan po ng Iglesia ni Cristo, kinuha ko po yung Biblia ko. Patutunayan po namin sa inyo na kapwa mababasa sa Biblia ang ating pananalig na ang ating Panginoong Jesucristo ay tao sa likas na kalagayan. Ito ho ang prueba. Babasahin natin itong nakasulat sa Juan 8:40. Ngunit pinagsisikapan ninyong patayin ako na isang taong nagsabi sa inyo ng katotohanang narinig ko sa Diyos.
Yung itinuturo po ng ministro po ng Iglesia ni Cristo, saka yung binabasa ko po sa Biblia, parehas lang po. Wala pong binabawas, wala pong dinadagdag. Sabi ko po sa sarili ko, ito na po siguro yung tunay na religion kasi ang lahat po ng inaaral po nila ay basis po sa Biblia. Nung linggong yun po na dumating po siya, inaya niya po ako na sasamba sa Iglesia ni Cristo daw po. Siyempre sabi ko, bakit sasamba ka sa Iglesia ni Cristo? Born again ka, saka Katoliko ako. Sabi niya sa akin, nakikinig lang naman daw po sa Iglesia ni Cristo. Bahala ka po sa buhay ko niyo, ako, sabi ko sa kanya. Kapitbahay po namin, Iglesia ni Cristo. Nakita niya na sumamba si Johnny sa iglesia na hindi ako kasama, pinuntahan niya po ako doon. Inaanyayahan niya po ako na makinig doon sa kanila. Na-curious din po ako kung bakit si Johnny sumamba sa iglesia ni Cristo. Kaya nagpa-unlock din po ako doon sa kapitbahay po namin. Hindi ko pa po sinasabi kay Johnny na pumupunta po ako doon. Kaya nung dumating po siya at sasamba, sumama na rin po ako. Gulat po siguro siya. Yung pagpasok ko pa lang po, magkahiwalay po yung upuan ng babae at saka lalaki. Maayos po ang pagsamba sa Iglesia ni Cristo. Pagkasamba po namin, sinabi ko na nagpapadoktrina na rin po ako sa iglesia. Naramdaman ko po yung pagmamalasakit niya na kaya niya po ako inaya sa loob ng Iglesia ni Cristo para makinig ng mga salita ng Panginoong Diyos at mapabuti po. Ayaw ko po na ako lang po ang maligtas pagdating ng araw ng paghuhukom. Gusto ko po kasama ko po buong pamilya. Kaya nung maunawaan ko po totoo, bumalik po ako sa Nueva Ecija para akayin po sila sa loob ng Iglesia ni Cristo. Nung time po na yun, nandun po yung mga magulang ko. Nandun po yung mga kapatid ko po. Ayoko pa po sana umuwi ng nung araw na yun eh. Sabi niya kasi doon na kami titira. Sabi ko, wala naman po kaming bahay doon sa Nueva Ecija na makikibahay lang din kami sa biyanan ko. Sabi niya naman, sumasamba na rin po siya sa iglesia. Kailangan niya pong maakay din sila nanay. Kaya siyempre pumayag na rin po ako. Nung bumalik po si Johnny, wala po kaming kaalam-alam na naging iglesia po si Johnny. Ako po yung pinaka-close po kay nanay. Mula pagkabata po kasi, pag may mga problema ako kay nanay po talaga ako dumaday. Nung makilala ko po ang tunay na Diyos, una ko po silang naisip. Nagalit po ako sa anak ko. Sabi ko po, bakit ba sumamba sa iglesia, nasa born again po. Nung dumating po siya, nakanya po kami. Naalis na kami dyan sa born again. Mag-English na lang tayo, tate, at isa lang tayo sa iglesia, sabi niya. Sabi niya, nasisira na daw ako ng ulo nung at bakit ako aanib sa iglesia. Hindi ko po siya sinagot. Pumunta po ako ng kwarto nanalangin po ako. Yun po tinuro kasi pag may ganyan na pag-uusig, nalangin ka. Panalangin mo po na maunawaan nila yung paninindigan mo na mag-iiglesia ni Cristo. Sa akin, huwag kang magalit nanay dahil umalis po ako sa trabaho para maanyayahan po kayo mag-iglesia ni Cristo. Maganda naman po yung trabaho niya sa Napocor noon. Pag uwi ko, buo po yung sweldo kong binibigay kay Mrs. Natutuwa siya, nag-grocery, gano'n. Ngayon, nung umuwi po kami sa Nueva Ecija, wala po talaga akong permanenteng trabaho. Hindi na siya nag-grocery dahil kung ano lang yung kitain ko po, ako na ang bumibili, inuwi ko. Mga pasensya ka na, ito lang yung napasadahan ko . Basta ako, papatunayan ko sa'yo na hindi tayo pababayaan ng Panginoong Diyos ka. Mahal na mahal ko po ang mga magulang ko, kaya nga po, pinagpalit ko po yung trabaho ko para maanyayahan po sila sa loob ng Iglesia ni Cristo. Dumating po si Johnny ng Martes po ng gabi. Nakapaikot po kami sa pastor. Service po namin yun. Nung magtanungan na po, sabi ko po sa pastor po namin, Pastor, pwede po bang basahin nyo sa 1:8:40 yung kalagayan ng Panginoong Kristo? Sabi na kay Pastor Wednesday nga, kaya mo yan, Pastor. Lahat ng itatanong ni Brother Johnny, masasagot mo naman ng sigurado yan dahil katagal mo nag-aral ng pagkapastor . Nung
binabasa po ni Pastor, hindi na po niya natuloy yung pagbabasa, umiyak po si Pastor eh. Umiyak po yung pastor. Di ba, ang kalagayan ng Panginoong Kristo, sabi po niyo, Diyos, kako. Sa 1:40, nakikilala po niya yung sarili niya, kung sino siya, kung anong likas na kalagayan ng Panginoong Kristo. Nung time po na yun, nandun po yung mga magulang ko, nandun po si Mrs., nandun po yung mga kapatid ko po. Nung time po kasi na yun, bata pa po ako. Nandun lang po ako. Biblia na kako yung nagsasalita. Kasi kako, di ba ang basayan natin ng pananampalataya ay Biblia? Sino ba paniniwala natin, si Pastor, kako, o ang Panginoong Kristo mismo na nagsasalita dito sa Biblia, kako? Wala na po sila naging reaksyon, kundi puro iyak na lang po, nag-iyakan na lang po sa bahay. Nasaktan po ako dahil 15 taon din kaming nag-born again po. Yun na po yung huling araw ng Bible study namin sa bahay po. Kinabukasan na po, Miyerkules. Kinakausap ko po sila tatay. O tay, kako, napatunayan na kako na ang Panginoong Kristo ay tao at hindi Diyos, kako. Ano kako, sama na kayo sa pagsamba sa akin sa Webes, kako po sa kanila. Tanungin mo si nanay mo, sabi ko sa akin. Pagka nagusto ni nanay mo, siyempre, sasama na ako sa kanya, sabi na po ni tatay. Nung tinanong ko po si nanay, total na banggit mo naman na yung totoo, sabi niya, hindi naman nasagot ni Pastor yung yung katanungan mo. O sige, sabi niya, sasama ako sa'yo. Nung umalis na po kami sa born again, dire-diretso na po kaming sumamba sa iglesia. Masaya po ako nung nagpa-unlock na po si nanay na magpadoktrina, makinig ng mga aral ng sa Iglesia ni Cristo. Ito na ba yung tama, anak, talaga? Oo, ako, ito na po yung tama, nanay, kako. Nandito yung tunay na kaligtasan natin, kako. Kasi sayang lang yung pagre-religion natin kung hindi naman, kako, tayo maliligtas. Mas maganda pala doon sa iglesia. Maganda po ang mga aral sa Iglesia ni Cristo dahil naipapaliwanag po nila ito ng mabuti sa mga kaanib sa iglesia. Hindi kami sinukuan ng aking anak kahit na ano ang sinasabi ng mga kapatid ko o kamag-anak namin. Hindi po sumukot si Johnny na akayan po kami pamilya. Isang araw po, pagkatapos mag-inuman ng mga kamag-anak ko, tawag ko po kung anong pumasok sa ulo ng mga yon. Pinasok po yung bahay po namin eh. Pinagbabato po yung bubong namin, malas daw kami. Talagang matindi po sa barangay. Kasi isa lang kaming Iglesia ng Cristo po doon. Lahat ng mga kapitbahay namin nandun. Puro lasinggero. Natatakot po ako. Takot na takot po ako nun. Pero nung mga panahon na yun po, siyempre Iglesia ni Cristo na po kami, nananalangin po ako noon. Malakas din po yung loob namin, nandiyan po yung Ama na gumagabay sa amin. Hindi po niya kami pinababayaan. Halo-halong emosyon po yung naramdaman namin, nagulat po kami. Umiyak po dahil nga po hindi po namin maintindihan kung bakit po nila ginagawa yun sa amin. Ang ginagawa na lang po namin ay sama-sama po kaming nanalangin na gabayan po kami ng Ama. Ari-arian po namin, talagang malulustay na po. Pero nung nangyayari na po yun, mas maganda pala nung malapit kami sa pagsamba. Dahil po doon po kami lumaki na magkakapatid, naging malungkot po kami. Pero po, nung lumipat po kami, mas napabuti po yung aming pamumuhay. Naging panatag na po yung isip po namin. Kasi wala na pong nanggugulo sa amin. Alam po namin na mayroong planong maganda ang Diyos para sa amin. Umasenso po yung aming pamumuhay. Pati na rin po yung pagsasamahan po naming pamilya at magkakapatid. Dahil po sa tulong ng Ama. Dahil nagagabayan po kami ng mga salita ng Diyos. Mas maganda ang pakiramdam namin dito na andito na kami sa bayan. Kasi wala nang magulo rito. Kaya pa na kaming nakakatulog. Magdamag na nakakatulog. Wala nang nagbabato sa amin. Magkakasama po kaming nabautismuhan sa loob ng Iglesia ni Cristo. Sayang-saya ko po nung natapos na kaming nabautismuhan. Naghanda pa nga po si Johnny. Hindi ko po may paliwanag yung kasiyahan ko po noon. Talagang naluha po talaga ako na nagpapasalamat ako sa Ama. Sinamahan niya po ako sa pag-aanyaya po sa mga magulang. Sabi po sa Ama, ang panalangin ko po, salamat po Ama at inanyayahan po kami ng anak ko dito sa tunay na Iglesia ni Cristo.
Ang pagbabago po kay Johnny mula nung naging Iglesia ni Cristo, lalo po siyang naging masipag, nagpursige po siya sa paghahanap buhay para po siyempre maitaguyod po yung pamilya niya. At meron din po kami siyempre magamit sa pagsamba. Lalo po siyang naging maasikaso po sa amin. Lalo po siyang naging sweet. Doon ko po nakita yung talagang pagmamahal niya po sa akin. Ang turning point ko po kung bakit po talaga ako umanib sa Iglesia ni Cristo, napatunayan ko po na ang kalagayan pala ng Panginoong Jesucristo tao at iisa lang po ang tunay na Diyos, ang Ama. At ang lahat na po ng pagtuturo sa Iglesia ni Cristo, base po lahat sa Biblia po. Nagpapasalamat po ako kay Tito Johnny dahil inanyayahan niya po ako na magsuri sa Iglesia ni Cristo at hindi niya po kami pinabayaan na maligaw po ng landas. Masaya po kami dahil sama-sama po kami na naglilingkod po sa Panginoon Diyos. Kung hindi po kami siguro Iglesia ni Cristo, napariwara na po siguro kami. Kaya ibang-iba ang Iglesia ni Cristo po. Sa awa ng Panginoong Diyos po, nagkaroon na rin po kami ng bahay, paunti-unti. Na pagtapos ko na rin po ang aking panganay sa banal na misteryo. Tapos yung pangalawa ko pong anak, kasalukuyan po nag-aaral bilang kolehiyo. Third year college na po siya. Sa tulong ng Panginoong Diyos, ganun din po yung bunso ko po. Nag-aaral na po siya ng pagkaministro sa kabanatuan po bilang first year po. Kahit mahirap po ang buhay, pagka nanalayan ko po sa Panginoong Diyos, hindi kanya po pinababayaan kahit na marami pong pagsubok na dumating sa buhay namin. Pero hindi po kami pinabayaan ng Panginoong Diyos. Naunawaan po namin na hindi na po magbibigay ng pagsubok ang Panginoong Diyos na hindi po namin makakayanan. Yun po ay lalo pong nagpapatatag at nagpapatibay po ng aming pananampalataya. Sa pagpapanata po, nakaraos naman po kami. Nalampasan po namin yung mga pagsubok po na dumating po sa buhay namin.